When nature strikes, it's one thing to be at the mercy of the elements, at yung pangabuso sa kalikasan ay tayo din ang babalikan. E paano naman yung sana'y nasa ating kontrol, ngunit sa ating kapabayaan, halos hinayaan din naman nating lalo mawasak ang ating mga bahay, wakasan ang ating mga buhay, or even worse, those that we entrusted to protect us, to save our environment and our future, may now have turned against us. Isang maaari na halimbawa dito ay si Congressman Michael Defensor ng Anakalusugan Party List na siya mismo ang naging Secretary ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula 2004 to 2006 at ngayon Chairman and President ng Majestic Earth Core Ventures o MECV, isa sa malalaking quarrying companies sa Rodriguez, Rizal. Ilang minutong biyahe lamang mula Montalban, Marikina o Quezon City. Ang quarrying ay pagtitipid ng ating mga kabundukan upang ang mga bato at mineral mula rito ay gamitin sa iba pang mga industriya ay siya ding nagre-resulta sa panghina ng sinasabing immune system ng ating kapaligiran. Mountains are Mother Nature's natural sponge that help absorb excess rainwater and protect us from howling winds. Pag kinalbo ang mga ito, lalong raragasan ang epekto ng mga kalamidad at dilubyo. Ngayon, akala natin mga pinakamatitinding epekto ng undoy noong 2009 ay dinaig pa ng Typhoon Ulysses o Vanco ngayong taon. Ang tanong, kung mas matindi ang strength at rainfall ng undoy, paano nangyari na lalong mataas pa ang Marikina water level dahil sa Ulysses kaysa yung dala ng undoy? Pati na rin matindi na pagbabaha. What about the many killed, displaced, or injured? Nung namuna si Mike Defensor bilang DNR Secretary, ang isang developer na bumalak magtayo ng University Town sa Quezon Province ay nabalingan na may sala daw ito sa pangyayari na mudslide sa iba namang bayan na napakalayo, 60 kilometers away. Samantalang isa namang large-scale lager na suspendido ay pinilusot nung naupo si Defensor. Kung sa ganun, hindi dapat lusutan ni Defensor at kanyang MECV ang pagkasala sa lalo ng gumrabe na pagbabaha at mudslide sa Montalban, Pasig at mga kapaligiran. Kailan lamang. Kung di ka sa mabuting piling ni Defensor, yari ka. Tulad daw ng paghigpit ni DNR Secretary Gina Lopez sa isang mining operation ni Defensor. You cannot have any kind of mining operation in a watershed. That's like saying the gold or the nickel is more important than the water that our people drink. Ang maaaring balik daw ang masigasig na pagtutumba ni Defensor sa ABS-CBN na pag-aari ng kapamilya ni Lopez. Tapatan na po, former DNR Secretary Defensor. Sa nakaraan, pinagbintang nyo sa isang development ang sanhi ng trahedyang naganap sa napakalayong lugar mula rito. At sa kabila nito, hindi ninyo ba aminin ang kapahamakan na dinagdag ng inyong quarrying operation sa paglapnos ng kabundukan ng Rizal na dahilan din sa matindang pagbaha sa mismo ninyong bakuran? At kung sa palagay ninyo ay wala din talaga kayong sala, anong pinanghuhulugan ng mabilisang pagbura ng mga critical na impormasyon at larawan sa inyong website? Una, tulad ng pamumuno mo dito. Pangalawa, tulad din ng webpage na binibid ang quarrying at crashing operation ninyo sa Rizal. Biglang nabura ang pinagmamalaki ninyo sa Rizal at napalitan ng iba niyo pang lokasyon. Nung tinamaan na ang mga kapitbahay at kapitbayan ninyo, ilang taon nang nananawagan ang mga environmentalists na labanan ng quarrying at mga malulubhang epekto nito. Ilang administrasyon nang nakaraan at hindi ito pinansin. This was the period during which Mike Defensor headed the DENR. Sa wakas naman, sa kasalukuyan, nagdeklara na rin si Presidente Rodrigo Duterte ng quarrying ban. At kinakailangan pa rin managot si Defensor sa mga napinsala dulot ng lalong pagtaas ng baha ngayong taon. At sagutin din niya kung bakit siya pumasok sa gintong kalakaran. Sa kabila ng dating pagtiwala ng taumbayan sa kanya bilang Secretary for the Department of Environment and Natural Resources. Bakit nung uulol ang inakala nating tagapagtanggol?